mapagpalang araw mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat sa ating Amang Diyos sapagkat isang linggo na naman nandito tayo, nakarating tayo sa bahay dalanginan. Ang paksa ngayon ng ating pag-aaralan ay tungkol sa mga milagrong ginagawa ng ating Amang Diyos. Sa ngayon lang, noong naglandfall ang basyang na bagyo doon sa Surigao del Sur, ang mga lugar na dinaanan ng bagyo, malubha ang kanilang mga nararanasan, bumaha sa iba't ibang karatig bayan, nagbaha sa Cagayan, sa Iligan, sa Dipulog, at ngayon dumaan na ang bagyong Basyang sa Habunga. Ang Habunga ay karatig bayan. Ito ang mga milagro na ginagawa ng ating Amang Diyos. Bakit ngayon maliwanag ang sikat ng araw at walang ulan dito sa ating lugar? Ayaw kasi ng Amang Diyos na mayroong mga paghadlang. Hindi siya gustong may hahadlang. Sa mundo ng social media, walang taong nagkokomento sapagkat alam ng tao na ang lahat ng mga sinasabi ko ay totoo. May mga apo, may mga anak, naging suwail, ayaw silang sumunod dahil sa kanilang mga ginagawang mga masasama. Ang bagyong Basyang dadaan doon sa Cebu. At balik-balikan din yung Cebu. Bakit po ba? Ano po ba ang ibig sabihin? Kasi yung mga tao diyan sa Cebu, may mga maling paniniwala. Ang mali ng mga paniniwala nila na iyong pit senior na yan, yung bata daw na naliligo, yung pit senior. Kaibigan, kapatid, gumising kayo. Ilan na ang pinatay sa batang iyan? Mula pa nung una, nang hindi pa ako nagtuturo, hindi pa ako nangangaral sa mga salita ng Diyos. Ang Diyos mismo, galit na galit, nakakasuklam ang mga ginagawa nila. Lalo na ngayon, nga nandyan na ang tao, ang seripinti, na 7 ang ulo. Sino po ba yung seripinti na yan na 7 ang ulo? Siya po ay nasa Babylonia. Isang babae na nakipag-sex
sa kapwa babae. Isang lalaki nakipagsik sa kanyang kapwa lalaki. Ang lahat na yan sila na mga gumagawa na ganyang kasuklam-suklam na mga gawa. Susunugin sila sa dagat-dagatang apoy. Yung bata na yan, yung si Pete Senior na yan, marami na siyang pinatay. Yun po ang dahilan bakit balik-balikan ng bagyo ang Visayas. Naawa ako sa iyo, kaibigan, kapatid, sapagkat nakikita ko talaga na ang mga apo, mga anak ng mga Suwail, tiyak na susunugin at susunugin sila. Kawawa naman sila. May mga taong nakikita ko na mga reincarnated people, pero hinahadlangan. Sila po'y nadaig sa mga kasalanan. Marami ang mga taong nagtatanong, ano po ba ang kasalanan na ginawa ko? Yung pagmumura, yung kasinungalingan, kasalanan din yun. Yung hindi tumupad sa kanyang tungkulin bilang anak ng ating Amang Diyos. Ang sabi ng iba, ang sagot naman ng ibang mga reliyon, kami naman po ay sumasamba. At ito ba ang tanong ko? Kayo po, ipalagay natin, kayo po ay sumasamba. Saan kayo sumasamba? Sa mga Diyos-Diyosan? Sa mga imay? Sa mga ribulto? Yun ay pangangatuwiran lamang, yung tinatawag ninyong idol man lang yan namin yan. Pero ang aming sinasamba ay ang Amang Diyos. Yun po ay kasinungalingan. Yun po ay pangangatuwiran, hindi katuwiran, sapagkat yung mga sinasamba ninyo ay hindi tama, mali nga mga pagsamba ninyo. Saan po ba ang tamang pagsamba? Ang karamihan sumasamba sa araw ng linggo. Sa Iglesia ni Cristo, mayroon silang araw ng Miyerkules, may Huwebes, may Sabado at may Linggo ang pagsamba nila. Ang Katoliko, ngayon, 3 times a day, may pagsamba sila. Ang mga born again, may mga pagsamba sila. Ang mga Seventh Adventist, may mga pagsamba sila sa araw ng Sabado. Marami pa. Hindi ko naman maisa-isa dahil napakarami ang sumasamba sa araw ng linggo. Sa ibang araw, may mga pagsamba din sila. Bakit ginawa nila iyan? Para po makalikom ng maraming pira. Yun ang totoo. Maniwala po kayo sa akin. Mula noong itinayo ang Holy Quadrilogy, marami na ang mga relihiyon na ang kanilang mga ginagawa ay naihayag.
ang Iglesia ni Kristo na ihayag ang kanilang mga maling ginagawa. Bago lang, dito sa Santiago, Agusan del Norte, Mindanao, Philippines, may isang ministro na yinakap niya at hinalikan ang isang dalaga na mang-aawit. At ano ang ginawa nila? Tiniwalag yung ministro na yan. Doon sa bansa, Barangay Bansa, Butuan City, Agusan del Norte, Mindanao, Philippines, mayroon isang ministro na kumuha ng hagdanan at umakyat doon siya sa bintana kasi yung asawang lalaki ay wala dyan, naghahanap buhay. Para lang na makipag-sex siya sa isang may asawa pero mang-aawit. Na iahayag at iipahayag pa ang lahat ng mga ginagawa nila. Pero noong sabi ni Eduardo Manalo, nung kanyang pangangaral, nagtuturo siya sa kanilang bahay pagsamba-samba sa araw ng pagsamba nila. Ang sabi niya, kahit buhay ko ay aking ibibigay, alang-alang lamang sa aking mga kapatid. Ano ang ginawa niya sa kanyang mga kapatid? Kinakasuhan niya. Pinutulan niya ng kuryente, pinutulan niya ng tubig, at binakod para hindi sila makita. At itiniwalag niya ang kanyang ina at kanyang mga kapatid. Yun po bang pagtuturo niya sa nangangaral sa araw ng pagsamba? Kahit buhay ko ay aking ibibigay, alang lamang sa aking mga kapatid. Yung mga sinasabi niya ay puro kasinungalingan. Alam ko, nalalaman nila kasi binalita iyon. Ini-interview sa mga batikan ng mga broadcaster, announcer. Pero ini-ignore lang nila. Bakit po na ini-ignore lang nila? Sapagkat ang kanilang mga kaisipan ay dinidiktahan na ni Satanas. At ito pa ang ginagawa dito naman sa mga pari sa Katoliko. Ang ginagawa nila, ganon din. Puro mga kasinungalingan, mga maling pagtuturo, mga maling pag-aaral. Ang mga tao nga,
tulad ng yung isang taong reincarnated na pumasok sa kanya, si Senior San Anton. Saan na siya ngayon? Wala na. Hindi na pumunta rito. Pinigilan para hindi niya matupad ang kaniyang pagka-reincarnated. Ano ang ginawa niya? Sinuway niya ang utos ng ating Amang Diyos. May isa naman taong reincarnated. Kung minsan sumamba, kung minsan hindi. Yun po bang kung minsan sumamba, kung minsan hindi, may mababasa ba tayo sa banal na aklat noong ipagamit pa ang Biblia? Mayroon po. Ano ang sabi? Matindi ito. Tingnan niyo. Ano ang sabi ng ating Amang Diyos? Kung ikaw ay tulad ng isang pagkain na ikaw ay mainit-init at malamig-lamig, ay tiyak na isusuka ko ikaw. Aba, matindi yan. Nakapanindig balahibo ang mga sinasabi ng ating Amang Diyos. Ulitin ko, ano ang sabi niya? Kung ikaw ay tulad ng isang pagkain na mainit-init at malamig-lamig, ay isusuka ko ikaw. Kaibigan, kapatid, kayo na ang maghusga kung ano ang inyong mga ginagawa. Kasi umulan man o umaraw, dapat nandyan ka sa loob ng bahay-sambahan. May mga taong hindi makakita ng mga banal na mga espiritu, pero may mga tao din na makakita. Gaya ngayon, ilan lang tayo pero napakarami nila. Kaibigan, kapatid, magbulay-bulay ka. Huwag padaig sa mga lihim na ginagawa ni Lucifer. Sino po ba ang nagsamba sa kang Lucifer? Yung mga pari. Diyan sa Brazil, ang mga tao diyan, wala nang iba silang mga ginagawa. Nagparid sila, nagdala sa ng banner, ang sabi nila, ang nakasulat diyan sa banner nila, "We love Satan." At ano ang sabi ng pare, ng Papa sa Roma? "We love Lucifer." Kaibigan, kapatid, totoo po itong mga sinasabi ko sa inyo. Halos lahat sila na mga nagsisamba. Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, sila daw ay hindi sumasamba sa mga imahe, mga ribulto. Bakit ginawa ninyo ng ribulto si Felix Manalo at nag-aalay kayo ng mga bulaklak?
Naku po, kawawa kayo. Ito ang lagi nating tandaan. Iilan lamang po ang maliligtas. Kakaunti lang. Kasi ang mga tao mula noong sa panahon ni Moises, ano ang sabi? Ano ang utos sa ating amang Diyos kang Moises? Moises, ililigtas mo, ipalabas mo ang aking bayan mula sa pagkaalipin sa mga Ehipto. At ano ang sagot ni Moises? Ang sabi ni Moises, paano ko po magagawa yan? Ako lang nag-iisa. Ano ang pangako ng ating amang Diyos? Huwag kang magbahala. Ikaw ay aking sasamahan. Noong ipinalabas na ang mga Israelita, siyempre diserto yan eh. Tingnan mo ang mga milagrong ginawa ng Diyos para hindi sila mainitan. May malaking alapaap para hindi sila maiinitan. Ganon din ang mga milagrong ginagawa ng ating amang Diyos ngayon. Ang karatig bayan, ang kalatig na mga lugar, binaha ni Basyang. Pero dito sa ating bahay dalanginan, ngayon ay init at uminit. Iyon ang tatandaan ninyo, kapatid, kaibigan. Nung sabi sa mga Israelita, kang Moises, noong sila naglalakbay sa desierto, Moises, nagugutom kami. Sila po ba'y dininig sa ating amang Diyos? Ay, opo. Umulan ng mga mana. Ano po ba ang mga mana? Ang tawag ngayon sa atin ay mga nutriban. Ang utos, may utos eh. Kumain lang kayo hanggang kayo ay mabusog. Ano ang ginawa ng mga tao? Nagtabi sila. Sabi nila, baka wala na tayong makakain sa sunod-sunod na araw kasi naglalakbay sila sa desierto eh. Ngayon, ang mga tao na nagtabi sa yung mga mana, ano ang naging resulta? Iniuod, di ba? Iniuod. At ito pa, noong inuud yung mana, yung nutriban, ang ibig sabihin wala sa makakain. Inuud kasi. Ano ang ginawa? Ano ang sabi ng mga Israelita doon kay Moses? Gusto namin, Moses, ng karne. Ayaw na namin yung nutriban, yung mana. At ano ang sabi ni Moses? Ano ang sagot ni Moses sa mga tao? Sa mga Israelita? Huwag kayong mananalig kayo na mayroon tayong amang Diyos. Nagulat ang mga tao. Nagsiliparan yung mga
parang mga ibon ba? Mga ibon na maliliit na mga ibon, ang tawag sa Bisaya iyon ay mga buntog. Sa anong tawag yun sa kuan? Yung parang ibon na maliliit. At ayan, kumain sila. Nakakain sila. Noong inuuhaw sila, tandaan niyo mga kaibigan, kapatid, noong inuuhaw sila, ang sabi sa ating amang Diyos, Moses, ituro mo yung tungkod mo sa bato at lumabas ang tubig. Kaibigan, kapatid, nagkakasala ba si Moses noon? Opo. Ano ang kasalanan? Ano ang utos ng ating amang Diyos sa kanya? Ituro mo yung tungkod mo. Ano ang ginawa ni Moses? Hinampas niya ang kanyang tungkod sa bato. Nagkakasala si Moses noon. Uulitin ko. Ang utos ng ating amang Diyos, ituro mo ang iyong tungkod sa bato. Ano ang ginawa ni Moses? Hinampas. Ang ibig sabihin sa paghampas ay lumalaban. Pero sa mabait at mapagmahal ang ating amang Diyos. Nung sila'y natutulog, may haligi na apoy naging nagliwanag sa kanila. Nung nandoon na sila, kasi ito si taksil kasi ito si Paraon Gusto niya nga hahabulin ang mga Israelita. Gusto niyang papanagutin si Moises sa pagkamatay ng kanyang anak na lalaki. Kasi yung anak niyang lalaki ni Paraon, dinala niya doon sa rebulto. Linagay niya, kasi yung rebulto, nakaganon ang kamay. Doon niya inilagay ang kanyang anak na lalaki. Kasi utos din yun. Isang paraan din yun ng ating amang Diyos para maipalabas ang mga Israelita. Kasi itong Israelita, bayan ng amang Diyos yan. Noong hinahabol sila ni Paraon, nasa tabing dagat na sila. Tingnan niyo, nasa tabing dagat na. Ano ang sabi ng mga Israelita sa mga tao? Moises, dinala mo lang kami dito para ipapatay kang Paraon. Kaya malapit na si Paraon, hinahabol sila. At ano ang nangyari? Itinaas ni Moises yung kanyang tungkod. At nung itinaas niya ang kanyang tungkod, nasiak yung dagat. Naging tuyo, naging daan. At doon, nakadaan ang mga Israelita. At nakaabot sila doon sa lupang pangako. Maganda itong ating tema ngayon, mga kapatid. Tandaan mo nakaraan sila doon sa dagat. Yung tinatawag na Red Sea ngayon. At noong tinawag, sinabihan si Moses, umakyat ka sa bundok ng Sinai. Noong narinig ni Moses ang utos at tawag
sa ating amang Diyos sa Kanya, siya po ay nag-fasting. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom. Para maging karapat-dapat siyang humarap sa ating amang Diyos. Kaibigan, kapatid, sa Luzon, Visayas at Mindanao, iisa lang ang bukid ng Sinai. Dito lang po sa Mindanao. Nandyan sa Ilihan, Agusan del Sur. Saan ang ating amang Diyos gusto nga makipag-usap kang Moises? Sa bukid ng Sinai. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, mayroon ba kayong makikitang bukid na ang pangalan ay Sinai? Wala po. Dito lang po sa Mindanao. Sapagkat ang Mindanao, ang sinasabi ko sa iyo noong una pa, ang Mindanao ay lupang pangako. At dito, ito ang Holy Quadrilogy Religion Incorporated, ang nag-iisa na relihiyon sa buong mundo. Kasi ito ang utos sa akin. Ituwid ko ang mga maling mga pagtuturo, mga maling mga pag-aaral. Yun bang bukid sa Sinai doon sa Israel? Nandyan pa ba? Wala na. Noong umakyat na ang Moises sa bukid ng Sinai, doon narinig niya. Ang nakikita lang niya is yung isang punong kahoy lumalagablab sa apoy. Nakita po ba ni Moises ang amang Diyos? Hindi po. Ang nakita ni Moises ang iyong isang puno na naglagablab sa apoy. At doon niya narinig ang utos na tinatawag the 10 Commandments of God. At yun din ang sinunod ko ngayon, ang the 10 Commandments of God. Sapagkat yun po ang utos ng ating amang Diyos. Ano ang ginagawa ng iba't ibang relihiyon? Ginagawa nilang 24. Dinagdagan nila ang utos sa ating amang Diyos. Noong ipagamit pa ang Biblia, kaibigan ng kapatid, may nababasa na po ako talaga kasi ako po'y nag-aaral ng Bible School. Doon, ang sabi, ang sino man na magdaragdag kahit period, kuma, daragdagan ang kaniyang hatol. At ang sino man magkuha kahit isang kudlit o isang period, kukunin sa ating amang Diyos ang kanyang bahin. Yung kanyang, kung sa Bisaya pa, kuhaon ang iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi. Kasi yung punong kahoy, yun po ang mga salita ng ating amang Diyos, na yun din ang aking mga tinuturo sa inyo. Ano ang ginagawa ng mga masasama? Hindi nila nakita ang aking mga pagtuturo. Hindi nila
tinupad ang aking mga tagubilin. Ang ginawa nila, ako ay isang masama. Yun din. Yan ang katotohanan. Tayong sumusunod sa mga utos ng ating Amang Diyos, tayo din, binaliktad nila. Tayo daw ay mga masasama. Yun ang ginagawa ng tao ngayon. Kung sino ang matuwid, ginawa nilang masama. Kung sino ang masasama, yun ang matuwid para sa kanila. Kaibigan, kapatid, kayong nasa malayo, sana sumunod kayo sa akin. Tandaan niyo, kaibigan, kapatid, napakikinggan ko talaga ang utos ng ating Amang Diyos. At may marami pang tinig na aking maririnig. Kahapon lang, akala ko, papaano bukas, Sabado, araw ng pagsamba. Kasi yung araw ng Biyernes ay mga paghahanda yun. Pero, ano ang sabi? Huwag kang matakot, ako'y suma sa iyo. Itataas ko ikaw sa aking kanang kamay. Yun ang aking naringgan kahapon. Ito ngayon ang nangyari. Baha sa iba't ibang lugar. Kahit sa Butuan City, bumaha. Cagayan de Oro City, bumaha. Iligan City, bumaha. Dipolog City, bumaha. Bumaha din sa Zamboanga. Bumaha din sa Habonga, sa Surigao. Pero dito, init ang araw. Yun ang patutuo, kaibigan, kapatid. Sumasama talaga ang ating Amang Diyos. Sasamahan kayo kung sumunod kayo sa akin. Iisa lamang ang ating Amang Diyos na nasa langit. Palagi siyang nakatingin. Palagi siyang nakasubaybay sa ating mga ginagawa. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.